Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Napakasarap naman talagang magmahal. Lalo na kung ang pagmamahalan ay mauuwi nga sa isang kasalan. Pero paano kung ang niyaya mong babaeng pakasalan ka ay tumanggi sa iyong proposal? Ganyan nga ang mga naging kwento ng dalawang mga babae sa ating storya ngayon. Sila ay niyayang pakasalan ng kanilang mga boyfriend, ngunit sila ay tumanggi. At hindi nga nila inakala na ang kanilang naging desisyon ay magiging mitsa pala ng kanilang mga buhay. Ang unang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Rosita Istanningbloom, 38 years old, o mas kilala bilang Rose. Si Rose ay isinila nga ng March 17, 1987 sa Jakarta, Indonesia. Si Rose nga ay nagkaroon ng asawa at nabiyayaan sila ng isang anak na lalaki. Subalit makalipas ang ilang taon nilang pagsasama, nagdesisyong maghiwalay si Rose at ang kanyang asawa. Kalaunan nga, naging isang independent single mother si Rose. Tumira siya at ang kanyang anak sa isang bahay sa Sleman Regency. Di nga kalayuan sa lugar, naging modelo si Rose ng isang kotse. Marami nga ang umahanga sa ganda at kinis ng balat ni Rose. Bukod nga kay Rose at sa kanyang anak, nakatira din sa kanilang bahay ang kanilang kasambahay na si Lilis. Kalaunan nga, nagtrabaho na si Rose sa isang private company. Bukod doon, mayroon ding pinapatakbo si Rose na ilang negosyo tulad nga ng beauty salon. Lahat nga ng pwedeng gawin na trabaho ni Rose ay kanyang sinubukan para sa kanyang pinakamamahal na anak. Marami din kasing kaibigan si Rose dahil napakabait ng babae at matulungin. At kahit nga may edad na si Rose, taglay pa din ng babae ang maganda niyang itsura. Kaya naman hindi nakapagtataka na marami pa ding nahuhumaling sa ginang. Isa na nga dyan ang lalaking si Lucas Budi Widodo, 54 years old. Si Lucas nga ay hiwalay na sa kanyang pangalawang asawa. At July 2025 nang unang beses ngang nagkita sina Rose at Lucas. Hindi naman na nasabi pa sa mga balita kung paano nagkakilala ang dalawa. Pero ang dalawa nga ay nagdesisyon na mag-date at makalipas lamang ang ilang araw, nagkaroon na sila kaagad ng relasyon. Labis ngang nahumaling si Lucas sa napakagandang si Rose. Bukod kasi sa magandang itsura, may mabuting puso din si Rose. At kalaunan nga, ipinakilala ni Rose kay Lucas ang kanyang anak at maayos naman ang naging pagpapakilala ng dalawa. At bukod nga sa mga regalo at mga ibinibigay na pagkain ni Lucas kay Rose, binibigyan din ni Lucas si Rose ng allowance na 40,000 pesos kada buwan. Sa isip-isip kasi ni Lucas kapag ibinigay niya ang mga kagustuhan ni Rose, papayag itong siya ay pakasalan. Gustong-gusto kasi ni Lucas si Rose at nais niyang ang babae na ang makasama niya habang buhay. Malaki naman ang pasasalamat ni Rose sa lahat ng ibinibigay sa kanya ni Lucas. Subalit para sa babae, hindi niya kailangan ng tulong ng kanyang kasintahan. Sa kanyang isipan, kaya naman niyang tumayo sa sarili niyang paa nang hindi siya binibigyan ng tulong ni numan. At September 2025, nang niyaya nga ni Lucas si Rose na sila ay magpakasal. Nang mga oras na iyon, sobrang ngang nahiya si Rose sa mga ibinibigay ni Lucas sa kanya at nagdesisyon siyang sumagot ng oo at magpakasal. Subalit makalipas ang ilang linggo, tila na-realize ni Rose na hindi niya gustong magpakasal kay Lucas dahil hindi pa siya readyng maikasal muli. Kaya naman nagdesisyon ang ginang na komprontahin ang kanyang boyfriend at para nga hindi na umasa pa ang lalaki. At sa pag-uusap nga ni na Lucas at Rose, nagkaroon sila ng alitan dalawa. Minasama kasi ni Lucas ang pagtanggi ni Rose sa ibinibigay niyang allowance kada buwan sa ginang. Hindi naman nagustuhan ni Rose ang pag-uugali ni Lucas kaya matapos ang ilang buwan nilang relasyon, nagdesisyong makipaghiwalay si Rose kay Lucas. Sinabi din ni Rose sa kanyang kasintahan na ayaw niyang maikasal kay Lucas. Labis namang nasaktan ang lalaki sa mga ginawa at sinabi ni Rose sa kanya. Subalit ilang linggo pa ding sinuyo ni Lucas si Rose pero palagi pa rin siyang tinatanggihan ng babae. Git pa nga ni Rose,
Hinding-hindi siya magpapakasal kahit kailan kay Lucas dahil masyadong mayabang ang lalaki at gusto niya ng mas batang lalaki. At ng November 4, 2025 nga ng umaga, nang sinimulan na ni Rose na asikasuhin ang kanyang anak, papasok sa eskwelahan nito. Para kay Rose, kahit meron silang kasambahay, mas gusto niyang hands-on sa kanyang anak. Hinanda nga ni Rose ang uniforme ng kanyang anak habang ito ay naliligo. At matapos ngang maligo at kumain, hinatid na ng kasambahay na si Lilis ang anak ni Rose sa eskwelahan. Naiwan namang mag-isa sa bahay si Rose habang naghahanda ito papasok ng kanyang trabaho. Subalit, ang hindi nga alam ni Rose, iyon na pala ang huling beses na makikita niya ang pinakamamahal niyang anak. At makalipas nga ang mahigit 1 oras nang umuwi si Lilis sa kanilang bahay. Nagulat nga ang kasambahay dahil sarado ang pinto ng kanilang bahay. Pero ang gamit ni Rose na kotse papasok sa kanyang trabaho ay nandoon pa din sa kanilang garahe. At ibig sabihin nga nito, nasa loob pa rin ng bahay ang ginang. Nagtaka nga si Lilis dahil nakagawian na ng kanyang amo na hindi isara ang pinto ng kanilang bahay kapag siya ay nasa loob pa. Kaya naman, sinubukan ni Lilis na susian ang pintuan ng bahay pero hindi pala ito nakalak kaya nabuksan niya ang pintuan. At pagpasok nga niya sa loob ng bahay, hinanap ng kasambahay ang kanyang amo pero wala ang kanyang among si Rose sa loob. Kaya naman dito na nagdesisyon si Lilis na mag-ikot-ikot sa loob ng bahay nang makakita siya ng mga patak ng dugo. Sinundan ito ni Lilis at nakarating siya sa kwarto ng kanyang amo. At nang buksan na nga ni Lilis ang pintuan, napatili na lamang siya na nakita ang amo niyang si Rose na napakaraming dugo sa leeg nito. Dali-dali namang tumakbo palabas ng bahay si Lilis para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Agad namang tumawag ng ambulansya at mga pulis ang mga kapitbahay ng biktima. At pagdating nga ng mga ambulansya sa crime scene, idineklara nga nila si Rose na wala ng buhay. Samantala, nagsimula naman ng isang investigasyon ang mga pulis. Ayon nga sa mga report, may napanood na kuha ng CCTV ang mga pulis pero ito ay hindi na nila isinapubliko. Ayon nga sa mga nag-iimbestiga, bandang 6:43 ng umaga nang pumasok ang isang lalaki sa bahay ni Rose. At makalipas lamang 4 na minuto, lumabas din agad ang nasabing lalaki. Agad namang gumawa ng backtracking ang mga pulis para hanapin ang lalaki na nakunan sa CCTV. At makalipas nga ang 3 oras, natunto ng mga pulis ang lalaki sa isang sementeryo na walang iba kundi ang kasintahan ng biktima na si Lucas. Nang makita nga ng mga pulis ang suspect, tila wala sa tamang katinuan si Lucas at na-realize ng mga pulis na may ininom na kemikal ang lalaki. Sinabi pa ni Lucas sa mga pulis na gusto na niyang sumama sa mga magulang niyang sumakabilang buhay. Mabuti na lamang at naitakbo agad si Lucas sa pinakamalapit na ospital kung saan siya nailigtas mula kapahamakan. At makalipas nga ang ilang araw, iprenesenta ng mga pulis si Lucas sa media at sinabing siya nga ang suspect sa pagkamatay ni Rose. At ayon nga sa salaysay ni Lucas, nagpunta siya sa bahay ng biktima para suyuin ito at matuloy ang kanilang kasal. Subalit ayaw na daw ni Rose na balikan pa ang suspect. Iginiit pa ni Lucas na si Rose umano ang unang nanakit sa kanya at dito na nga umano nagdilim ang kanyang paningin para sa dati niyang kasintahan at nagawa niya itong saktan. Kung saan lumabas umano ng kwarto si Lucas at kumuha ng isang kutsilyo sa kusina ng biktima. At pagbalik nga ng lalaki sa kwarto ng biktima, dito na niya sinaksak ang kanyang kasintahan. Sinabi pa ni Lucas sa mga pulis na gusto niyang maikasal kay Rose dahil meron na siyang malalang sakit at gusto lamang niyang sumaya sa mga huling araw niya sa mundo. Labis nga din daw nasaktan si Lucas nang nalaman niya na tila pineperahan lamang siya ng biktima dahil binibigyan niya nga si Rose ng 40,000 pesos kada buwan. At para nga sa pagpatay ni Lucas sa kanyang kasintahang si Rose, siya ay kinasuhan ng murder at ikinulong. Habang buhay naman na pagkakulong o hatol na kamatayan ang maaring ipataw kay Lucas.
kapag siya ay napatunayang guilty sa mga kaso laban sa kanya. Ang pangalawang kwento naman sa ating storya ay nangyari sa Java, Indonesia. Sa isang boarding house doon, nakatira ang babaeng si Maiga Wandi Ayu, 25 years old o tawagin na lang nating Wanda. Single mother na si Wanda pero nagagawa niyang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang 3 years old na anak. Mag-isa lamang sa bahay si Wanda dahil ang kanyang mga kamag-anak ay nasa Jakarta. At kapag pumapasok sa trabaho si Wanda, pansamantala niyang iniiwan ang kanyang anak sa kanyang landlady. Ang ama kasi ng anak ni Wanda ay hiniwalayan na niya, simula lang nakulong ito dahil sa kaso ng ipinagbabawal na gamot. At nagtrabaho nga si Wanda bilang sales lady sa isang mall. At nang isang araw na umuwi nga si Wanda, nasakyan niya sa ride-hailing app ang 29 years old na si Muhammad Koiris Shakolin, isang binata. Si Koiris ay nakatira malapit lamang sa boarding house ni Wanda kaya naisipan niyang i-accept ang booking ng babae. At habang nga nasa biyahe, nagkausap ang dalawa, nalaman nga nilang malapit lamang pala ang bahay nila sa isa't isa. At magmula nga noon nag-uusap na sa chat sina Wanda at Koiris. Hindi nagtagal, nagkaroon nga ng relasyon ang dalawa. Sinabi ni Wanda kay Koiris na siya ay single mother, bagay na tanggap naman ng lalaki. Maayos naman ang relasyon ng dalawa. At palagi nga nagpupunta ang lalaki sa boarding house ng kanyang kasindahan. Bukod doon, ibinibigay din ni Koiris ang lahat ng kagustuhan ni Wanda, maski pagod na siya sa kakatrabaho. Ang lahat nga ay tinitiis ng lalaki para sa kanyang kasintahang si Wanda. Paminsan-minsan hindi nga bumabiyahe ang lalaki para siya ang mag-alaga sa anak ni Wanda. At malaki nga ang pasasalamat ni Wanda kay Koiris. Halos tumagal nga ng 3 taon ang relasyon ni Wanda at Koiris. At dahil dito, nagplano na nga si Koiris na yayain si Wanda na magpakasal. At August 19, 2025, nang nagtungo nga si Koiris sa boarding house ni Wanda. Matapos ngang kumain at magpahinga, may nangyari sa magkasintang Koiris at Wanda. Matapos iyon, excited nga na tinanong ni Koiris si Wanda na sila ay magpakasal na. Nagulat naman si Wanda sa mga itinanong sa kanya ni Koiris. Pero sinabi ng single mother na hindi pa siya magpapakasal sa lalaki dahil ang katotohanan, may asawa pa rin si Wanda at hindi pa formal ang kanilang hiwalayan. Labis namang nagulat si Koiris sa sinabi ni Wanda. Galit na galit nga ang lalaki dahil nagsinungaling sa kanya ang babaeng gusto niyang pakasalan. Sapagkat ang buong akala niya, ang kanyang kasintahan ay wala pang asawa at single mother lamang. Sa galit nga ni Koiris, inaway niya si Wanda at pinagsalitaan ng masasakit na salita ang babae. Sinabi nga ni Koiris kay Wanda na ginagamit lamang siya ng babae at ang dami na nga niyang nasakripisyo para sa kanilang relasyon. Sumagot naman si Wanda at sinabing ang lakas ng loob umano ni Koiris na magyaya na magpakasal pero mukha naman umanong walang ipon na pera ang lalaki. At dahil nga sa mga narinig ng rider, hindi na napigilan pa ng lalaki ang kanyang galit. Bigla na lamang niyang hinablot si Wanda at sinakal ang kanyang kasintahan. Sinubukan namang manlaban ni Wanda sa lalaki subalit siya ay bigo. At makalipas nga ang ilang sandali, tuluyan ng binawian ng buhay si Wanda. Matapos niyang mapatay si Wanda, tila nga nagulat si Koiris sa kanyang nagawa. Agad siyang nag-isip ng isang plano kung paano malulusutan ang kanyang nagawang krimen. Kaya naman, nagdesisyon ang lalaki na tumawag ng ambulansya at sinabi ngang kailangan niya ng tulong sa kanyang girlfriend dahil ito ay nadulas. At makalipas nga ang ilang sandali, dumating naman agad ang ambulansya. Dali-daling itinakbo si Wanda sa pinakamalapit na ospital. Subalit habang siya ay sinusuri ng mga doktor, idineklara na nga si Wanda na wala ng buhay. Samantala, habang nasa labas nga ng emergency room si Koiris ng ospital, tinawagan ng lalaki ang pamilya ni Wanda sa Jakarta para sabihin na nawala ng malay ang kanyang kasintahan matapos nitong madulas. At matapos nga ang tawag na iyon, natanggap na ni Koiris ang masamang balita mula sa mga doktor na si Wanda nga ay tuluyan ng pumanaw.
Nanlamig nga ang buong katawan ni Coiris at tumaas ang kanyang balahibo sa kanyang narinig na masamang balita. At dito na nga lamang napagtanto ni Coiris ang kanyang nagawa kay Wanda. At umuwi na nga lamang si Coiris ng kanyang bahay dahil wala siyang idea kung ano ang dapat niyang gawin. At August 20, 2025 bandang alas 8 ng umaga nang dumating ang pamilya ni Wanda sa morgue. Laking gulat nga ng kaanak ng single mom na may bakas ng kamay sa leeg ni Wanda. Sa kanilang isipan, kung talagang nadulas si Wanda, bakit tila may bakas na ito ay sinakal sa kanyang leeg? At dahil dito, agad na ipina-autopsy ng pamilya ni Wanda ang kanyang labi. At makalipas nga ang ilang araw, lumabas ang resulta ng autopsy sa labi ni Wanda. At tama nga ang hinala ng kanyang pamilya. Hindi nga pagkakadulas ang dahilan ng pagkamatay ni Wanda kundi pananakal. Dahil dito, agad na hinanap ng mga pulis ang lalaking nagdala kay Wanda sa ospital. At August 24, 2025, nang naaresto nga ng mga pulis si Coiris sa bahay ng lalaki. Matiwasay namang sumama si Coiris sa pagkaakalang hihingan lamang siya ng salaysay tungkol sa huling sandali na kasama niya si Wanda. Subalit hindi nga inakala ng lalaki na aarestohin pala siya ng mga pulis. At pagdating nga sa police station, ilang oras sumailalim sa interogasyon ang lalaki tungkol nga sa pagkamatay ng kanyang kasintahan na si Wanda. Nung una nga ay tumanggi si Coiris na umamin sa ginawa niyang krimen at sinabi lamang na dulas si Wanda. Sinabi pa nga niya sa mga pulis na wala silang naging away magkasintahan at maayos ang kanilang relasyon. Subalit makalipas ang ilang oras at sa habangan ng interogasyon sa lalaki, umamin na rin si Coiris sa mga investigador. At idinitalya nga ng lalaki sa mga otoridad kung paano sila nag-away ni Wanda ng araw ng krimen. At ayon nga kay Coiris, niyaya niya na magpakasal si Wanda sa kanya at nang tinanggihan siya ng biktima sa kasal na kanyang inalok, labis umano siyang nasaktan. Kaya naman ang kasal ay nauwi sa pagsakal niya sa kanyang kasintahan. At dahil nga sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Coiris ng murder at siya ay ikinulong. Masaya naman ang pamilya ni Wanda na sa wakas ay mabibigyan na ng hustisya ang biglaang pagpanaw ng babae. Humingi naman si Coiris ng patawad sa pamilya ni Wanda, subalit hindi ito tinanggap ng pamilya ng biktima. At magpahanggang ngayon, nakakulong pa nga din si Coiris at posibleng habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay ang maaaring kaharapin ni Coiris na parusa kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpatay niya sa kanyang kasintahang si Wanda. Kung ikaw nga ay bibigyan ng title sa ating storya ngayon, ano ang iyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!